Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Bulkang Mayon na memeligro ng pumutok. Mga pamilyang nakatira sa danger zone, sinimulan ng ilikas. Ang latest update mula sa Vivox at sa Albay, ihahatid ng News 5 live. Kahindik-hindik na exclusive ng News 5 Visayas. Manikuristang pinaringgang magnanakaw, natuklap ang noo matapos kagatin ng chismosang kapitbahay. Vampire yarn? Road rage na naman. Ang motoristang yan, galit na pinagmumura ang nakairingang driver ng bus. Isa pang viral. Anak ng transport vlogger na si James Dickin nawawmali. Naglabas ng sama ng loob sa umano'y bulok na sistema ng LTO. Storage box na may lamang bangkay ng babae sa pool sa CCTV ng isakay sa bus. Pagkakakilanlan ng biktima at sospek, bukoy na ng mga pulis. Bagong andas na gagamitin sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno, ipinasilip sa News 5. At eto na nga, good news sa mga hindi pa nakakapanood. Manila's Finest at iba pang pelikulang kasali sa MMFF, extended ang showing sa mga sinihan. Namimiligro ng pumutok ang Bulkang Mayon sa Albay. Itinaas na sa Alert Level 3 ang nag-aalborotong bulkan at agad inabisuhan ang mga residente. At live mula sa Vivox sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, anong update sa posibleng pagputok ng bulkan? Julius, naka-alerto na nga ngayon yung mga pamahalaang lungsod sa probinsya ng Albay matapos ngang itaas sa Alert Level 3 ang status ng Mayon Volcano. Pinalilikas na rin yung mga residente na nakatira malapit sa tinatawag na 6-kilometer permanent danger zone. Sa video monitoring ng Vivox, makikita ang makapal na usok at pagbuga ng pyroclastic density current o uson malapit sa bunganga ng Bulkang Mayon. Paliwanag ng Vivox, ang uson ay mga mainit na bato, lava at usok mula sa bulkan. Umabot daw yan ng 2 kilometro mula sa tuktok o bunganga ng Mayon. Kagabi naman, sunod-sunod rin daw ang rockfall events o pagbuga nito ng mga bato. Sa kabuuan, may umabot na 346 rockfall events ang naitala ng Vivox mula January 1. Dagdag pa dyan ang 4 na volcanic earthquake. Dahil dyan, agad itinaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Ibig sabihin, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Kabilang dito ang 3 syudad at 6 na munisipalidad na nasa loob niyan. Kabilang na ang Legazpi, Ligao, Tabaco, Daraga, Ginobatan, Kamalig, Malilipot, Bakakay at Santo Domingo. Babala ng Vivox, posible ang lahar flow kung lalakas ang ulan at kung marami ang ibinubugang abo ng bulkan. Posible rin daw ang ashfall o pag-ulan ng abo sa mga apektadong lugar. Kaya payo ng pamunuan, sumunod po sila sa evacuation plan ng LGUs nila, and kapag may ash or may sulfur dioxide, then they have to wear face mask kasi nga that would protect the face mask would protect themselves lalo na kapag may respiratory problem sila. Samantala, nakapanayam na rin natin kanina ang lokal na pamahalaan ng Kamalig sa Albay. Magpapatupad na raw sila ng forced evacuation sa mga apektadong residente. Ang nasa 6 kilometer kasi namin, nasa almost 118 families. I-evacuate natin. Pinapayagan po namin sila na i-harvest na muna yung mga nila, yung mga vegetables na tanim po nila. Julius says, ayon nga sa Kamalig LGU, nasa 118 families yung kanilang pinapa-evacuate ngayon at nakahanda na rin daw yung kanilang 2 evacuation centers para puntahan ng mga nasabing pamilya. Yan muna ang latest mula dito sa Vivox, Quezon City. Julius says, Maraming salamat, Ian Suyu.
Sa ibang balita naman, patay ang isang kagawad sa Cebu City matapos pagbabarili ng riding in tandem. Posibleng konektado raw ito sa pamamaril din sa lugar noong bisperas ng Pasko. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Sa kuha ng CCTV sa barangay Sawang Calero sa Cebu City nitong Sabado, naglakad ang lalaking yan sa labas ng fishport. Siya si Kagawad Ramon Diamante. Matapos daw magkape, agad itong umalis kasama ang kanyang mga tauhan para kunin ang mga ibibentang isda. Hindi nakita sa CCTV ang mga sumunod na eksena, pero sa isa pang anggulo ng CCTV, makikita ang nagsitakbuhan ng mga residente. Binaril na pala ng riding in tandem ang kagawad. Sa pulding sa CCTV ang mga salarin na humaharurot palayo. Bakas pa ang dugo sa pinangyarihan ng krimen. Naisugod para sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay matapos mapuruhan sa ulo at tiyan. Ang pamilya at katrabaho ng biktima blanko sa motibo sa pamamaril. Wala biyagi kuan. Walay death threat nga naguol kay syempre kanang kalit nga pagkawala niya. Ang gusto ra gid justisya para niya ba. Kaya wala siya minag-expect ito. Expect kay para namo ba. Kung sa inungdan nga nganong ba na... Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Mabuti naman talaga ang taong yon. Napakabait. Wala rin akong nakitang may kaaway siya. Naulilan ng kagawad ng kanyang asawa at 5 anak. Labis ang hinagpis ng anak ng biktima na mag-oath taking bilang bagong nurse. Magkuy-kuan taming duha, sir. Siya kung gusto mo uyog sa oath taking na. Promise kabul. Pinag-aaralan pa ng PNP kung may kaugnayan ng pagpatay sa kagawad sa nangyari pamamaril sa barangay noong bisperas ng Pasko. It was related because those involved belongs to the same barangay. The POIs, the suspects are identified. Patuloy ang investigasyon at tinutukoy pa ang salarin. Nagbabalita mula sa frontline. Janarua, News 5, Visayas! Sa pool sa CCTV kung paanong itinakbo ng kawatan ang nakaparadang tricycle sa Quezon City. Problemado ngayon ang driver dahil pinapa-boundary lang sa kanya ang ninakaw na sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang nakaparadang tricycle sa Santa Catalina Street sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City noong December 30 alas 4 ng madaling araw. Maya-maya, nilapitan ito ng isang lalaki. Sinakyan niya ang tricycle at itinulak palayo. Ang lalaki, ninanakaw na pala ang tricycle. Sa iba pang kuha ng CCTV, makikita ang kawatan na minamaneho ito. Kwento ng tricycle driver, nangyari ang pagnanakaw sa labas ng bahay ng kanyang kapatid. Umaga na raw nang madiskubre niyang nawawala na ito. Kasi nga po kasi ako noon diyan ko po pinarada. Pero kadalasan po pinaparada ko din po dyan. Nagkataon lang talaga na ganun po. Pagising ng umaga, wala na po. Naiwan niyo po ba yung susi? Hindi po. Nasa akin po yung susi noon. Nandiyan po sa bahay. Ang masakit ito, pangkabuhayan niya ang ninakaw. Hindi raw kanya ito. Ginagamit lang niya raw ang tricycle sa pamamasada at nag-boundary sa may-ari ng unit. Sana ibalik niya lang yung tricycle. Iiwan niya lang kung saan ba niya iwan para matagpuan po namin. Kasi mahalaga po sa amin yun Panganap buhay po kasi namin yun Huli namang nakita ang kawatan na naglalakad sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Agad namang nagsagawa ng follow-up operation ang Holy Spirit Police. Patuloy pa rin ang pag-conduct natin ng backtracking at forward tracking at pagre-review po ng CCTV footage para malaman po kung yung pagkakakilanlan ng salarin. Posibilidad po na dayo itong salarin sapagkat hindi po ito kilala ng mga taga rito. Kapag nahuli, maharap sa kasong theft ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Natagpo ang patay ang isang lalaking tumalon sa Pasig River sa Maynila. May tinatakasan daw ang biktima na sakay naman ng kotse. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Wala ng buhay ang 18 anyos na lalaking ito nang makuha ng mga otoridad mula sa Ilog Pasig sa Binondo, Maynila kagabi. Ayon sa barangay, ilang oras ng palutang-lutang sa ilog ang nalunod na biktima bago na iahon. Inutusan ko po yung mga tanod ko para tumawag ng Coast Guard. So agad naman po dumating yung mga ating mga Coast Guard. And then, na-retrieve po nila yung bangkay.
Sa impormasyon na kalat ng barangay, tumalon daw sa ilog ang biktima para takasan ang mga humahabol sa kanya. Hindi pa malinaw kung sino ang humahabol at bakit siya hinahabol. Meron daw pong mga nakakotse. Tapos yung isang kasama niya nahuli and then yung isa pa niyang kasama tsaka siya tumalon po ng ilog. And yun, unfortunately hindi po siya nakaligtas but yung isa po nakatakas. Presidente ng Santa Ana, Maynila ang biktima at dumadayo lang daw sa lugar para bisitahin ang kanyang mga kaibigan. Napag-alaman din na dati nang itong nahuli sa kasong pagnanakaw noong nakarang taon. Involved daw kasi siya sa pagnanakaw ng cellphone. So kaya dito turn over kasi taga dito din po yung mga kasamahan niya. So yun lang po yung mga time na yun. Tapos di ko akalain na ganyan na yung nangyari sa kanya. Patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang kasamahan ng biktima para mas mabigyang dinaw ang insidente. Nagsasagawa rin ng backtracking ang Manila Police District para matukoy ang mga sakay ng na humahabol sa biktima. Nakalagak na sa isang punerarya sa Bloomingtreet ang bangkay ng nalunod na lalaki. Nagbabalita mula sa front niyang motorista sa highway sa Cavite. Hindi pa nakontento, hinatak pa ng driver ang wiper ng bus. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Parehong nakatigil sa gilid ng Aguinaldo Highway ang bus at SUV na yan sa Imus, Cavite. Hinihinalang nagkasakian ng mga sasakyan kaya nag-away ang mga driver nito. Gigil ang SUV driver. Ilan saglit pa, biglang hinatak ng SUV driver ang wiper ng bus. Nagalit pa ito dahil di raw naglabas ng ID ang bus driver. Sapul din sa isa pang video sa loob ng bus ang panghahatak ng SUV driver sa wiper ng bus. Pinagsisipari ng SUV driver at ng kasama niyang lalaki ang bus. Pinagpapaliwanag na ng Land Transportation Office ang mga driver at may-ari ng SUV at bus na sangkot sa road rage. Nakatakda rin silang humarap sa pagdinig ng ahensya. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. 70 araw namang suspendido ang lisensya ng SUV driver. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nasabat ang higit 90,000 pesos sa halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang mangingisda sa Davao City. Depensa ng suspect na pag-utusan lang daw siyang magbenta ng droga kapalit ng 500 piso. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Hindi na nakapalag ang lalaking ito nang arestuhin ng mga pulis matapos makuhanan ng iligal na droga sa kanyang bulsa sa barangay Tomas Monteverde, Davao City kahapon. Huli sa buy bust ang suspect na si Marvin Enriquez, 23 anyos na mangingisda. Nakuha sa kanya ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 90,000 pesos. Isang baril at mga bala nito, marked money at ilang personal na gamit. I-check pa natin ma'am, no? Kasi yung mga subject naman natin, kasi ito ma'am isang high value individual sa record natin dito sa Davao City Police Office. So hindi siya basta-basta. So may mga numbers or figure amount na laki yung mga madidistribute niya sa mga inosenteng mga civilians ma'am. Galing umano sa Cotabato City ang mga illegal na droga. Ayon sa suspect, inutusan lang siya ng isang kakilala na magbenta nito kapalit ang 500 pesos. Pero aminado din siyang gumagamit ng shabu. Walang-wala na ako ba? Ito trabaho, wala po trabaho masudlan. Walang-wala talaga ako kaya nagawa ko yun. Naghahanap nga ako ng magandang trabaho na mapapasukan. Menos pa yung pangingisda. Meron kasi akong anak na binubuhay. Nakakulong na ang suspect at mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Kamustahin naman natin ang sitwasyon ngayong gabi sa Legazpi, Albay sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. At makakausap natin ng live ang isang residente roon na si Nel Adtoon. Magandang gabi sa iyo, Nel. Ilarawan mo para sa amin kung ano ang estado ngayon ng Bulkang Mayon. Nagbubuga ba ito ng usok?
Magandang gabi po sa ngayon po ay makita natin sa ating background na ngayon na wala pong yung Bulkan Mayon, nakatago po ito sa ngayon, kasalukuyan po nakatago sa ulap dahil medyo umuulan po ang dito po sa Legazpi, dito po sa Albay. Kung kaya kita kung talagang bumubuga ba ito ng apoy or may umuusok ba sa taas sa kanyang tuktok. So hindi po natin makita dahil po sa sama ng panahon po na naranasan ngayon dito po sa Albay. Okay, Neil. Gaano ka na bang katagal dyan sa Legazpi? Bilang residente? Simula po nung ako po ay pinanganak, 39 years na po akong residente ng Legazpi City po. Oh, so masasabi nating alam mo na yung mga palatandaan dyan kapag malapit ng pumutok ang Bulkang Mayon or kung nag-aalburoto? Opo. Yung mga palatandaan natin na mga residente dito kapag sobrang mainit yung panahon and then kapag sabi nga ng matatanda kapag meron daw na bumababa ng mga hayop mula doon sa tuktok ng Mayon, pag bumababa na galing doon mga hayop pababa sa dito sa paanan, palatandaan na yun na mayroon na talagang paggalaw o pagkilos doon sa loob ng Mayon at posibleng pumutok. So yun po yung aming palatandaan dito. Ayun, so bago pa man nag-abiso ang FIVOLCS, meron na kayong nakitang mga ganyang naganap? May mga napansin po, meron din po mga nakita na mga nagbaba na mga hayop, gaya ng mga baka, mga kalabaw na talagang siyempre hindi sila mapakali dahil nga sa aktibidad sa loob ng bulkan. Kaya napansin po namin yung gano'n. Sinabihan na ba kayo na lumikas mula sa inyong kinalalagyan? Opo, actually kanina po nagpulong na yung aming mga barangay officials at sinabihan na yung mga residente na yung mga malapit dito sa amin sa paanan ng Bulkan Mayon ay any moment pwede na pong kaming kunin at pwede na pong ilikas. Pero yung mga nandun po sa 6 kilometers permanent danger zone, talaga pong forced evacuation po sila ngayon. Pinapalikas na po sila ng pamahalaang probinsyal ng Albay. Okay, maraming salamat sa iyo, Nel Adtoon, at ingat kayo dyan, ha? Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. 3 araw bago ang traslasyon, pinasilip sa News 5 ang bagong andas na gagamitin sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Live and exclusive mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, pakita mo nga sa amin kung ano itsura nitong bagong andas. Tama ka dyan, Julius. Eksklusibo nga tayong pinayagan dito sa lugar kung saan pansamantalang namamalagi o nakapwesto itong mismong andas na gagamitin para sa magiging traslasyon ng Poong Jesus Nazareno sa darating na Biyernes. Usually kasi, hours before January 9 lamang ito inilalabas o isinasa publiko kung saan abot kamay ng karamihan. Pero ngayon, or kanina, saglit itong inilabas at ibinalik din kaagad dito sa loob. Sa unang tingin, halos pareho lamang siya nung nakaraang taon na itsura ng andas. Nandito pa rin yung mismong pingga o yung pamingga na tinatawag na kung saan hinahawakan ng mga Hijos del Nazareno para nga sa tinatawag nilang pagsalya, no? Para mas mabilis nila makontrol yan. Meron pa rin dito yung pinakalagayan ng lubid dito sa area. At the same time, itong gitna, may butas siya ng konti para naman sa Hijos na nasa loob na makikita yung pinakaharapan. Yung pinakapwesto naman ng poon sa bandang itaas, covered lamang siya ngayon ng tela pero ang magiging itsura pa rin yan, balot pa rin siya ng glass o salamin na siniguro naman ng mga otoridad na matibay at hindi basta-basta nababasag. Ito yung pinaka-special feature na gusto nila ipakita talaga dito, yung pa-slide o padaus-dos na itsura ng harapan ng mismong andas. Yung texture niyan talagang madulas, no? Kaya mahihirapan ka talagang sumampa technically dahil yun talaga yung pinaka-objective naman ng mga organizers para dito. Isa pa sa naging pinaka-difference, no, nitong mismong bagong andas ngayon is yung gulong. Nakatakip lang siya ngayon pero 4 na ang gulong nitong mismong andas kumpara nung nakaraang taon na nasa 3 lamang. Solido yung goma ng gulong kaya naman talagang matibay kung iisipin. Pakita ko sa inyo yung likuran. Dahil dito sa likuran, yung pinakamaraming mga changes o pagbabago. Sa loob, no, ng itong mismong andas, kasya ang nasa 3
hanggang 5 tao, no? At dito, mas makakaupo na sila kasi last year parang nakasquat lamang sila. Pero yun nakikita nyo sa pinakaharapan, yun yung pinaka-manibela. This year, magkakaroon na ng manibela itong pinaka-andas para nga mas madaling makontrol, maniobra itong andas, no? Kasi usually nahihirapan sila dyan kapag talagang tinutulak o iaatras. Meron din dito, nakapwesto na rin yung mga generator sets, may mga power supply sila, may fire extinguisher, may mga ventilador. At kung iisipin nyo, tatanungin nyo, meron kayang hangin dito sa loob? Meron po mga kapatid. Ito kasi mga tela na ito, talagang karugtong yan sa ibabaw, no? Kumbaga dyan yung daanan din ng hangin, kaya hindi mahihirapan makahinga yung mga nasa loob. Ipakita ko lamang sa inyo, no? Makikihiram ako ng silya siguro, mga kapatid. Ito kasi ibabaw, ito Julius, ito pakita natin. Sampa ko muna. Medyo mataas kasi ito eh. Itong ibabaw, Julius, makikita nyo mga kapatid, marami siya mga butas, no? Itong mga butas na ito, talagang sinadya nila yan para yung hangin o yung init, temperature sa labas, ganoon din yung mangyayari sa pinakaloob at hindi maiiwasan na kumbaga yung naging moisture na naipon noong nakaraang mga taon, no? So, ilan lang yan sa mga naging pagbabago sa gagamiting andas, no, para nga sa traslasyon. Muli, ang pakiusap ng mga organizers, ng mga Ios del Nazareno at ng pamunuan ng simbahan sa lahat ng mga debotong sasali o makikilahok nga sa gagawing traslasyon, huwag nang magtangkang sumampa dito nga sa mismong andas para nga hindi na rin makasakit pa at para hindi na rin magkaroon ng problema dahil pakikiusapan din sila na iwasan yung mga yan, no? So ito'y para maging mapanatili yung kabanalan or solemnity ng magiging pagdiriwang. At yung mga nasa malalayo, makita pa rin talaga yung mismong poong Jesus Nazareno, ang mahal na Senyor, no? Na hindi man sila makalapit sa mismong andas, talagang makikita nila at hindi mga debotong nagtatangkang pumanik sa mismong andas ang kanilang matatanaw. Sa mga oras na ito, nailabas na rin yung mismong poon na gagamitin naman para sa pahalik. Magsisimula ang pahalik ng poong Jesus Nazareno bukas, alas 6 yan ng gabi after ng misa ng 6 p.m. So technically mga 7 o'clock, magsisimula na yung pinaka pahalik. Ngayon, sasara na, no? Kasi kailangan talaga i-secure na, mga kapatid, itong mismong gagamiting andas na iahanda naman dyan. Ilalagay na rin dyan siguro in the coming days yung mismong poon at nagagamitin nga sa mangyayaring traslasyon. Balik sa iyo, Julius. Moni, sigurado ba na hindi maaakyat yung andas kahit dun sa gilid? Kasi di ba pag umaandar na yung prosesyon na yan, yung mga tao nag-aakyatan na sa balikat ng mga tao. So pwede pa rin sila makaakyat dun sa tuktok. Ano sa tingin mo? Oo. Actually, Julius, kung iisipin, itong pinaka-texture, no, nung mismong andas alone, mahirapan ka talagang panikin. Pero dahil nga sa siksikan, yung mga tao na nasa paligid nitong andas, doon sila nakakasampa, yung binabanggit mo na umaakit sa balikat. Yun yung mga gustong pakiusapan ng mga ihos na talagang pupwesto dito sa pinaka-andas na wag na nilang gawin yun. No? Kasi nga, kung yung texture lang alone, talaga madulas. Mahirapan ka sampahan ito. No? Pero kung may mga tao ka sa paligid na aakyatan mo at talagang tatangka ka pa rin na panikin yung mismong andas at talaga makalapit sa mismong poon, may pagkakataon ka pa. Pero yun nga, again and again, they are nakikiusap, no, ang mga otoridad na wag na nga daw gawin iyon. Kasi nga, para hindi na rin makasakit ng iba at para mapanatili naman yung kabanalan ng magiging pagdiriwang. Julius. Doon sa tuktok mo, hindi natin masyado nakita yung bandang itaas. Ano meron doon? Itong tuktok kasi, Julius, tinakpan na nila, no, ng tela kasi nga para ma-maintain lamang yung holiness technically nitong mismong lagayan ng poon. Yan talaga, diyan ilalagay na yung mismong mahal na Senyor, yung poon o imahen. Balot yan ng glass o salamin na siniguro naman ng mga otoridad na hindi basta-basta mababasag o masisira. Mataas to, Ako, siguro mga 10 feet high or 12 feet high yung difference mula sa ground bago marating yung mismong pinaka-area kung saan nakapwesto naman yung poong Jesus Nazareno. Ang idea is para nga kahit sa mga malalayo, makikita pa rin talaga yung main center, no, ng pinaka-celebration na siyang ipinuprosesyon sa araw ng January 9. Julius. Ganun pa rin na magiging kalakaran mo. May mga tao pa rin sa taas, may mga ihos pa rin sa paligid ng poon
na tatanggap ng mga tuwalya, no, na ipapahid doon sa pond. Ganun pa rin ang magiging sistema. Wala nang ganun, Julius, kasi talagang yung glass enclosure sa taas, talagang wala nang pagkakataon na mapupunas mo sa mismong poon, no? Siguro sa likod kasi may konting butas para sa cruise, pero talagang tanging yung andas na lamang ang maaaring punasan kung sakaling may mga deboto o ihos na nasa paligid nga nitong andas na silang sasalo ng mga bimpo ng mga debotong hindi makalapit at nais lamang maibigay yung mga bimpong nais o telang nais nilang ipunas, no, sa andas at sa mismong poong Jesus Nazareno. Julius. Thank you so much. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nagsagawa ng clearing operations ang MMDA sa mga kalsadang daraanan ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno sa Biyernes. Nagkatensyon pa nang pumalag ang isang barangay official. Nagbabalik si Mon Gualvez. Exo ko ng barangay. Oo, ikaw ang exo tapos ikaw parang ganun. Hindi naman ako exo officer eh. At saka labas na ako sa inyo. Kailangan ng alisin, kailangan klaro. Hindi po ba kayo na-briefing ni Chairman? Nagkasagutan sina MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go at isang barangay XO sa bahagi ng Carlos Palanca Street sa Maynila. Sa gitna yan ng clearing operations ng MMDA para sa rutang daraanan ng traslasyon sa Biyernes. Pinaalis kasi ni Go ang tinayong tindahan sa bangketa kung saan nakapwesto si XO. Pero depensa ng tauhan ng barangay, sinadya talaga siyang ilagay at pagbantayin sa lugar. Minsan may mga nag-aabutan ng droga rito. Kaya nilagay ako ni Chairman Bulig dito. Paano sa traslasyon? Alis naman po ako eh. Willing po ako umalis. Pero wag naman po resign ako. Pero sa huli, epek ang pakikipagtalo ni XO at pinaalis pa rin ng pwesto. Hinatak rin ng ilang tricycle sa tabi. Tinodi ng MMDA mga motorsiklo at iba pang sasakyan na nakaparada sa mga kalsada. Pati nga ang pedicab na ito na may mga lamang paninda, hindi nakaligtas. Marami sa mga nasita, sinubukan pang makiusap. Sir, baka pwede po kami niyo pagbigyan. Ako ay hindi po taga rito, tagpo ako na Batangas. Pero hindi rin ito umubra. Git ng MMDA, kailangan ng linisin ang mga kalyeng daraanan ng traslasyon. Yung nagiging kumpiyansa yung mga tao. Despite knowing na yearly preparation naman po ito, ang nasa isip nga po nila, sinasabi nila, may ilang araw pa naman, aalisin na lang po namin a day before or a few hours before. Kahit mga bahagi ng tindahan, car wash at bahay na nakausli o sumasakop sa bangketa, tinanggal din ng MMDA. May mga last minute ding pinipunturahan at inaayos sa paligid ng simbahan ng Quiapo. Muli namang nagpaalala ang simbahan sa mga deboto, huwag nang sasampa sa mismong andas para tuloy-tuloy ang gawain. Tiyempo sa tema ngayong taon na dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. Kung tayo ay sasampa, ang makikita talaga ay ang mga tao. Hindi na ang imahe ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon din daw ang mismong andas ng sariling PNP o Pulis ng Panginoon. Sila yung mga aktibong pulis na miyembro rin ng Hijos del Nazareno. Aabot sa 800 miyembro magpapalitan na magbabantay sa andas. Paalala naman sa mga motorista, mananatiling sarado ang ilang kalsada sa Luneta at Quiapo sa Biyernes hanggat hindi pa nadaraanan ng mismong andas. Kabilang dyan ang Independence Road, Katigbak Drive, corner Ross Boulevard at sa Padre Burgos, corner Ayala Boulevard. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nakahanda raw ang palasyo sakaling iakyat sa Korte Suprema ang issue sa 2026 national budget. Kumpiyansa naman ang Malacanang na ito ang pinakamalinis na budget at wala raw itong nilabag. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 6.7 trillion pesos na 2026 national budget, may naghahanda na agad na questionin ang constitutionality nito sa Korte Suprema. Giit ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, lahat ng items sa ilalim ng unprogrammed appropriations ay unconstitutional o labag sa batas. Wala raw kasing direktang pagkukunan ng pondo ang mga programa sa ilalim nito. Target daw ni Erice na maghain ng petisyon sa SC ngayong linggo. Sabi naman ng Malacanang, karapatan ng kahit na sino na magsampa ng petisyon. Pero tiwala raw ang administrasyon na ito ang pinakamalinis at pinakamaayos na budget. May karapatan po sila na dumulog sa Korte Suprema at tanungin kung unconstitutional ang parte na to ng 2026 national budget. So,
Tignan naman po natin, of course, kapag po sila nag-file ng petition, sasagot naman po ang administrasyon at tignan na naman po natin kung ano magiging resulta at magiging desisyon ng Korte Suprema. 7 items sa ilalim ng unprogrammed appropriations ang vinito o tinanggal ni Pangulong Marcos. Kabilang narito ang higit 43 billion pesos na personal services requirements. Hindi yan nagustuhan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Aniya, apektado rito ang halos 260,000 job orders, kabilang ang nasa 41,000 professors ng state universities at colleges na parang pinagkaitan na maging regular government employees. Tugon dito ng Commission on Higher Education. We may have limitation in increasing the number of enrollment natin. So, kung hindi magiging klaro ngayon yung hiring ng additional teaching and non-teaching staff, we can only admit or increase enrollment as many. Itinanggi rin ng Malacanang na maaantala ang salary increase retirement benefits ng mga guro at uniformed personnel dahil sa ipinasang budget ngayong taon. Hindi raw tinanggal ang 24 billion pesos na pondo para rito. Inilipat lang ito sa tamang ahensya para sa mga diretso or mas diretso, mas mabilis at mas malinaw na paglabas ng benepisyo, lalo na para sa subsistence allowance ng uniformed personnel. Buong-buo ang sahod at salary increases. Ang salary increases ng kasalukuyang civilian employees at uniformed personnel ay nasa budgets ng mga kani-kanyang ahensya. Walang delay, walang bawas, walang mawawala. Siniguro rin ni Senate Committee on Finance Chairman Win Gatchalian na hindi nabawasan ng bonus, benepisyo at pensyon ng government workers sa 2026 national budget. Walang katotohanan yung mawawala yung bonus, walang katotohanan yung mga personal benefits mawawala kasi dinoble pa natin from 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. At para naman sa mga kapatid nating mahilig sa mga maaanghang, pumalo na sa 1,000 piso ang kada kilo ng siling labuyo. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cater. Kasabay ng kaliwat ka ng holiday shopping noong Disyembre, bumilis ang inflation ng bansa sa 1.8%. Mula yan sa 1.5% sa naunang buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang dahilan niyan ang taas presyo sa food and non-alcoholic beverages. But ang nag-push talaga ay yung ating mga pagkain, no? Vegetables, tumaas siya, part of the holiday effect, no? So, we hope that this is seasonal. Pero kahit tapos na ang mga selebrasyon, hirap pa rin sa pagbabudget ang ilang mamimili gaya ni Glycel. Napaatras pa nga siya sa pagbili ng siling labuyo. Ano na lang, paminta, daming paminta. Wala nang pagbaba, puro pagtaas na lang. Hindi ka lang mapapailing sa anghang ng siling labuyo gaya niyan, kundi pati sa taas ng presyo. Sa palengking ang ito, may mga nagbebenta pa ng 800 pesos kada kilo. Pero kung tutuusin, puhunan pa lang daw yan ng ilang nagtitinda. Kaya ang iba sa kanila, pinauubos na lang ang natitira nilang stocks. Ang siling labuyo, umabot lang naman yan ng worth 1,000. Kulang sa supply. Sa nakalap ng News 5, pumalo pa ng 1,200 pesos ang kada kilo sa ilang lugar. Malaking taas kumpara sa hanggang 300 pesos na halaga ng siling labuyo noon. Bukod dyan, tumaas din ang presyo ng kalamansi at kamatis. Pareho itong umaabot ngayon sa 230 pesos kada kilo mula sa dating nasa 100 pesos lang. Sa datos ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, lumalabas na doble o higit pa ang ipinatong sa presyo ng ilang agricultural commodities. Sa kaso nga raw ng siling labuyo, 500 hanggang 600 pesos kada kilo ang puhunan. Kaya pagdating sa mga pamilihan, 700 pesos lang daw dapat ang pinakamahal. Plus 50 sana sa gulay, usually okay na. Kahit sabihin mong plus 100. Actually, profiteering na yan.
Dagdag pa ng sinag, dapat tingnan ng DA kung posibleng may nananamantala at higpitan pa ang regulasyon sa mga trader at middleman. Nagbabalita mula sa Frontline, Cargie Cator, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. Chance nyo na pong humabol ng panonood sa mga sinehan. Dahil extended ang showing ng Metro Manila Film Festival entries hanggang January 14. Nasa frontline ang balitang yan, si MJ Marfori. Sugod na sa mga sinihan, mga kapatid. Dahil extended hanggang January 14 ang Metro Manila Film Festival. Yan ang official announcement ni MMFF Chairman Attorney Romando Artes. Target din nilang malampasan ang 800 million pesos na kinita noong nakaraang MMFF. 100 million ang kulang. Although, pag kinumpare mo yung after New Year, mas mataas yung daily gross ng same date as last year. Malaki pa yung pumapasok. Maybe because yung mga galing abroad, galing probinsya, ngayon nanonood. Pero recognize victory where it counts. Dahil marami naman daw unique achievements ang MMFF ngayong taon pagdating sa kinita ng mga entry. Kaya rin ko nasabi na successful kasi 7 out of 8 movies, lumagpas na 8 digits yung gross receipts nila, which is first time din nangyari. Alam niyo naman yung mga previous years, isa, dalawa lang ang 8 digits. Then the rest, pababa ng pababa. Mayroon pa nga instances na minsan hindi pa naka 7 digits ang ilang pelikula. So, for that, medyo nakakatawa na rin. Hindi naman ipinagkibit balikat ng MMFF Execom ang issues ng festival at ang hinaing ng producers, directors at moviegoers. Ang presyo kasi ng movie tickets ngayon, halos 500 pesos na. At agree si Chairman Artes na middle class luxury ito gaya ng sinabi ni Direk June Lana. Agree din dyan si Manila's finest director Raymond Red na napapost pa kaugnay niyan. Ikinalungkot din ni Direk Raymond ang kumalat na issue tungkol sa umano'y bentahan ng MMFF passes. Ang MMFF planong mag-offer ng bundled prices para maingganyo ang mga manonood next year. Siguro sa simula pa lang i-discuss na namin yan para mahaba yung panahon namin mag-discuss. Personally, ako nga sinasabi ko, siguro dapat hindi lalagpas ng 300 yung presyo ng sine. Isa pang pagtutuunan ng pansin ng MMFF Execom ang masusing selection ng entries para mabalanse ang commercial at artistic movies. For now, i-enjoy muna natin sa mga sinihan ng 8 pelikulang Pilipino na kalahok sa 51st Metro Manila Film Festival. Extended din ang MMFF passes hanggang January 14. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, isa na namang obra ang mapapanood for the first time sa Free TV. Sa Maling Kalabit. Alam mo, huwag ka nalang pumasok. Marami naman dyan naghihintay para palitan ka eh. Dami nakapili dyan sa kama mo ha. Subukan mo ako. May puputok na galit. Bang! Yan po ang 2019 crime drama film na Babae at Baril na pinagbidahan ni Janine Gutierrez. Kwento po ito ng isang sales lady na laging inaapi. Pero nagbago ang lahat nang makuha niya ang isang baril. Umani ng iba't ibang parangalang pelikula kabilang ang Gawad Urian Best Picture at Best Actress win naman para kay Janine. Abangan ang Babae at Baril sa Cine 5 Primetime mamayang 8:45 p.m. Susunod, viral online, ang hirap at hassle na dinanas ng isang motorista para mabawi ang kanyang lisensya sa LTO. Kung ano-anong requirement daw ang hinihingi at para bang kasalanan pa niya na sarado ang opisina. Babae namang kumain sa restaurant nag-amok ng singila na. Pati mga responding pulis muntik nang masaksak. At ang panawagan ni The Kingdom star Sue Ramirez para sa kanyang ina.
Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naglabas ng sama ng loob ang isang vlogger sa dinanas na hassle sa sistema ng Land Transportation Office. Kung ano-anong requirement daw ang hiningi at para bang kasalanan pa niya na sarado ang kanilang opisina. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Viral ang post ng transport vlogger na si James Deakin sa umano'y bulok na sistema ng Land Transportation Office o LTO. Kwento niya, baguhang driver ang kanyang anak at dumaan sa bahagi ng Quezon Avenue Skyway Stage 3 noong December 18. Dahil hindi pamilyar, nagkamali raw ito matapos lumipat ng lane na may 2 dilaw na linya. Wala naman daw problema dyan dahil talagang nagkamali ang kanyang anak kaya tama lang na matiketan ito. Pero ang problema, imbes na improper lane change o disobeying traffic signs, reckless driving ang inilagay na violation. Diyan pa lang, tila red flag na raw. Reckless driving is a criminal offense. Will my son have a criminal record for changing lanes? Dahil holiday season, meron silang lakad kaya December 27 na nila inasikaso ang pagtubos sa lisensya. Dito ulit sila nagkaproblema. Pagdating sa opisina ng LTO sa East Avenue sa Quezon City, sarado raw ito at maghihintay pa sila ng 8 araw dahil sa January 5 pa ulit ang balik opisina. Kahapon, bumalik ulit sila Deakin. Nagbayad sila ng 2,000 pisong multa pero hindi pa rin nirelease ang lisensya ng kanyang anak. Kailangan pa raw nila kasing mag-submit ng official receipt at Certificate of Registration o ORCR kahit na hindi naman nila pag-aari ang sasakyan. Kahit nalalabuan sa requirement na yan sina Deakin, sumunod pa rin sila. Nung araw ding iyon, isinumite nila ang ORCR. Pero hindi pa rin daw makukuha ang lisensya sa dahilang lagpas na sila sa 15-day deadline. Kasama sa mga binilang na araw ay yung mga holiday na sarado naman ng LTO. You were closed, I think, 7 or 8 out of those 15. And I said, you were not open. He said, that doesn't matter. It's 15 days from the ticket. I said, but if you're not open, how do you count those days? He said, we just do. I thought, okay, I was like, you know the feeling where you think, is this, it's surreal. Is this real life? Am I being punked? Is some wow mali gonna come out and say, ha, should have seen your face? I couldn't believe it. Sa dinami-dami ng pinagdaanan ni Deakin, ang ending, maghihintay ulit sila. Sa January 19 na raw ibabalik ang lisensya. Ngayon nag-viral ang post ni Deakin, mismong si LTO Chief Marcos Lacanilaw ang sumagot. Titingnan daw ng ahensya kung naging makatwiran ang mga proseso. Partikular na ang 15 araw na palugit para sa pagtubos ng lisensya. Gayong sarado naman ng LTO noong holiday. Iimbestigahan din daw ng LTO kung nararapat nga bang reckless driving ang violation na ipinataw sa anak ni Deakin. Kasama rin daw sa iimbestigahan kung totoong inobliga sila na magsumite ng ORCR, gayong hindi naman ito kailangan. Nakarating na sa Anti-Red Tape Authority o ARTA ang insidente at may kipagpulong daw sila kay Deakin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Bumaha at rumagasa ang putik sa Baras, Catanduanes dahil sa patuloy na pag-ulang dala ng shear line. Umagos ang putik sa mga kalsada sa ilang barangay. Nalubog din ito sa baha. Hirap tuloy makadaan ang mga motorista. Pinag-iingat ang mga motorsiklo, tricycle at iba pang maliliit na sasakyan sa pagdaan sa lugar. Weather update tayo mga kapatid, tuluyan na pong lumayo sa monitoring domain ng Pag-asa yung binabantayan nating low pressure area. Nandiyan na po yan sa may bandang Borneo, pero yung ilang kaulapan yan ay sumasabit pa rin po sa ilang bahagi ng Mindanao, dyan po sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at dito sa southern portion ng Palawan. Samantalang itong easterlies ay nakaka-apekto sa Visayas at Mindanao, ang shear line naman ay nakaka-apekto dito po sa southern portion ng Luzon at itong ating amihan at northeast monsoon ay nagdadala ng patuloy na malamig na panahon sa malaking bahagi na po yan ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila.
Manila. Ang malaking bahagi po ng Mindanao at Visayas, nagpapakita naman po yung ating araw pero possible po yung ating mga thunderstorms tuwing hapon at gabi. Pero mas mataas po ang tsansa ng ating pagulan dito sa ilang bahagi ng Northern Samar dahil sa epekto ng shear line. Nag-extend din yung epekto ng ating shear line dito po sa areas ng Mindoro, Romblon, Marinduque, kasama na po dyan ang areas ng Laguna, kasama na rin po dyan ang area ng Quezon at lalong-lalo na po dito sa Bicol Region. Sa katunayan, meron pa rin po tayong rainfall advisory na nagmula sa Pag-asa na possible pa rin po yung ating mga 50 hanggang 100 millimeters na pangulan o yung ating moderate to heavy rains sa mga areas ng Camarines Sur, Catanduanes, kasama na po dyan ang Albay. Ang area po ng Albay, nandyan po yung ating Mayon volcano na kung saan nakataas po ang alert level 3 ng PHIVOLCS dyan. So, possible po yung ating mga mudslides dyan at yung ating lahar. So, mag-ingat po tayo, especially po dun sa mga areas na malapit sa danger zone. At kung may evacuation plan sa inyong area, ay makinig po tayo sa ating local DRRMO. At mag-ingat din po tayo sa mga possible na flash floods at landslides, especially sa malaking bahagi ng Quezon at Bicol Region dahil tuloy-tuloy pa pong mangyayari ang epekto ng ating shear line sa mga susunod pang mga araw. Maliban po dyan, asahan pa rin po natin ang malamig na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon dahil sa epekto ng ating amihan o northeast monsoon. Ating pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga ay umabot sa hanggang 15.4 degrees Celsius diyan po sa area ng Baguio City, 19.5 naman diyan sa mga area ng Cagayan, 18.7 naman, bumagsak po yan ng 18.7 degrees Celsius diyan po sa area ng Tanay. Sa Metro Manila, naglaro sa 22 hanggang 23 degrees Celsius yung ating pinakamababang temperatura. So mas bababa pa po yan sa mga susunod na linggo, kaya ugaliin po natin ang mag-ready ng ating mga kumot o mga pananggalang sa lamig, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. At sa mga lalabas ng mas maaga, wag pa rin po natin kalimutan magdala ng jacket at yung ating mga pananggalang sa mga possible light rains tuwing hapon at gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Tuloy ang player movement sa Premier Volleyball League habang hinihintay ang bagong conference. Kinuha ng Strong Group Athletics si former Cheritigo middle blocker Aimee Hernandez. Wala pang announcement kung maglalaro siya para sa Farm Fresh Foxes or Zeus Coffee Thunderbells. Sasamahan niya ang una na rin kinuha ng Strong Group na si dating Petrogas Angels Captain Remy Palma. Siya ang magiging kauna-unahang playing assistant coach sa PBL. Nagpaalam naman sa Creamline Cool Smasher si Mafe Galanza matapos ang 2 taon. Wala pang announcement kung anong team ang lilipatan niya. I-host ng Pilipinas ang pinakaunang Southeast Asian Plus Youth Games o C+YG. Inanunsyo yan ng Philippine Olympic Committee kasunod ng pulong ng Southeast Asian Olympic Leaders. Bukas ang tournament para sa mga atletang 17 gulang pababa. Plano itong ganapin every 2 years at 1 taon bago ang Asian Youth Games. Lalahok dito ang mga bansang kasali rin sa SEA Games. Magsisilbi raw stepping stone ng kabataang atleta ang C+YG para sa mas malaki pang international tournament. Sa 2008 ang ikinakasang unang edisyon ng torneo. Susunod, Go Students sa ilalim ng Senior High School Voucher Program ng DepEd na pisto ng COA. Babae sa Cebu City kinagat ng nakaalitang kapitbahay dahil daw sa chismis. At Manila's finest soundtrack na Ang Panata by John Noy Danao malapit nang mapakinggan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinita ng Commission on Audit ang DepEd dahil sa umano'y ghost students sa ilalim ng Senior High School Voucher Program. May mga benepisaryo daw na naka-enroll pero hindi pumapasok at mayroon ding doble ang binabayaran para sa iisang estudyante. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Julie Baisa.
Sa audit report ng Commission on Audit sa DepEd, nadiskubre nilang may ghost student sa Senior High School Voucher Program mula school year 2022 hanggang 2023 at 2023 hanggang 2024. Sinita ng COA ang double billing o multiple entries para sa isang estudyante na benepisyaryo ng voucher program. Ibig sabihin yan, 2 beses o higit pang binayaran ng DepEd ang isang eskwelahan para sa iisang estudyante lang. Mayroon pa raw magkakapareho ang pangalan pero magkakaiba ang Learner Reference Number o LRN. Habang higit 700 ang benepisyaryong may parehong pangalan at LRN pero higit 1 beses nakabil sa parehong school year. Dahil dyan, umabot sa higit 868,500 pesos ang halaga ng overpayments. Kabilang din daw sa indikasyon na may ghost students ang mga benepisyaryong hindi pumapasok kahit naka-enroll naman. Mayroon pa raw nakabil sa isang eskwelahan pero pumapasok sa ibang paaralan. Babala ng COA, hindi lang nakokompromiso ang integridad ng programa dahil sa mga pagkukulang na ito, posible rin daw pagmulan pa ito ng maling paglalaan ng pondo. Sabi naman ni DepEd Secretary Sani Angara, patuloy ang pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot dito. Nag-file kami ng cases several months ago actually. We have 7 pending cases and I think 1 dosena pa yung under investigation na malapit nang i-file. Para maiwasan ang ganitong pangyayari, binago na ng DepEd ang sistema sa pagbibigay ng Senior High School Voucher Program. Kung dati, kaagad nagbibigay ng bayad sa eskwelahan ng ahensya, ngayon wala ng advance payment. Mahigpit na rin ang validation sa mga mag-aaral na nasa listahan. Ngayon, tinitingnan talaga yung resulta at kung naka-enroll, tapos yung learner number at nag-institute tayo ng mga safeguards both at the school level and at the DepEd level. So, binabangga namin yung mga database natin na dati hindi ginagawa. Tiwala naman si Secretary Angara na hindi na mauulit ang pagkakaroon ng ghost students o anomalya sa SHS Voucher Program. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Julie Baiza. Long hair na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa anak niyang si Congressman Pulong. Nakapag-adjust na rin daw ang dating Pangulo sa malamig na klima sa Netherlands. Ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Sa halos 10 buwan sa detention facility ng International Criminal Court, long hair na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan mismo sa anak niyang si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, nakakabisita lang sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Long hair na siya. Naligo siya pero wala niya giapil yung tiil. Wala na nakaon. Paniod to kay natulog lang siya all morning hantod ni abot ni dito pa ni bangon. Motoy sulti sa security so wala maka-lunch. Kasama ni Congressman Paulo sa pagbisita ang nakababatang kapatid na si Kitty. Winter ngayon sa Netherlands. Ayon kay Congressman Paulo, maayos at kontrolado naman ang temperatura sa loob ng detention facility kaya hindi nahihirapan ang dating Pangulo. Kahit nasa Netherlands, sinagot pa rin ng kongresista ang issue dito sa Pilipinas. Handa raw ang pamilya Duterte sa mga kalaban nila sa politika na walang sawang nanggigipit umano sa kanila. Pumalag din si Pulong sa aniyay paulit-ulit na issue sa impeachment ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Di kahulat og election, di ba? Istoryahan ang impeachment, pabalik-balik na lang, recycle, bisag istorya na ang mga ahensya nga walay nahitabo ngayon na. Nay klaro sa tutubangan, trilyon ang gikawat, karon gidungagan og trilyon nga kawatonon. Una nang sinabi ng Makabayan Black na handa silang muling maghain ng impeachment laban sa bise. Ipinagkibit balikat lang naman ito ng Malacanang. Ang pagsasampa po ng impeachment complaint ng anumang grupo ay hindi po ito sakop ng Pangulo. Sa kasalukuyan ay wala po na pag-uusapan sa anumang meeting ang patungkol sa impeachment laban kay Vice Presidente. Habang nasa The Hague, hinimok naman ni Congressman Paulo ang mga Dabawenyo na huwag maniwala sa mga paninira sa kanya ng Kongreso. Basta ako, maserbisyo lang ko sa inyo ha. Ayan naman to ng mga storya-storya nga, wala gasolod sa HOR. So ibuhaton ako dito kay committee. Ano to libiste, gusto mo kontratong budget? Wa ganit tagda sa naglingkod na speaker. Ayan mo to na ilahang mga pakyot-kyot ng mga... Ano kasi tawagan na nila, hindi naman na... Cockroach. Ngayong bagong taon, may hiling din si Pulong. Pulong na lang tawag sa ko, ito tawag ang congressman. Kaulaw. Damay patani.
Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Nanawagan ng aktres na si Sue Ramirez para sa mga pwedeng mag-donate ng dugo sa kanyang ina. Sa Instagram, sinabi po ni Sue na sasailalim sa open heart surgery ang kanyang mommy Chit. Humiling din po siya ng panalangin para sa paggaling ng ina. Samantala, patuloy pa rin namamayagpag sa top spot sa Netflix Philippines ang The Kingdom na pinagbibidahan ni Sue, Christine Reyes, Piolo Pascual at Bossing Vic Soto. Eto pa nga, kung si Piolo Pascual ang ating sandalan, may panata naman si Jonoy Danao. Isa nga po ang panata sa official soundtrack ng Metro Manila Film Festival Third Best Picture na Manila's Finest. Abangan po bukas ang official music video nito. Sa Biyernes naman, available na rin yan sa iba't ibang streaming platforms. Mapapanood pa rin sa mga sinehan ang Manila's Finest hanggang January 14. Susunod, bangkay ng isang babae isinilid sa storage box at isinakay sa bus. Masintabi po sa mga manonood, ulo ng bagong silang na sanggol tinangay ng tuta. At tennis ace Alex Ayala, wagi na naman sa New Zealand. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umarap na sa Federal Court ng Amerika ang inarestong Venezuelan dictator na si Nicolas Maduro. Naghain siya ng not guilty plea para sa kasong drug trafficking na isinampa ng Trump administration. Ang buong detalye sa Frontline News Abroad. Mula Metropolitan Detention Center, Brooklyn, ibiniyahing naka-helicopter ng US military si Venezuelan President Nicolas Maduro at ang asawa niyang Cecilia Flores pa Manhattan, New York, sa Amerika. Humarap sila sa Federal Court para sa kasong drug trafficking na isinampa ng Trump administration. Ito ang unang beses na humarap ang mag-asawa matapos arestuhin sa Venezuela at dalhin sa Amerika. Sa korte, nanindigan ng Venezuelan dictator na inosente siya at not guilty sa kaso ng US federal government. Disente rin daw siyang tao at nananatiling presidente ng Venezuela. Sabi ni Maduro, kinidnap siya ng Amerika. Ang kanyang first lady, nanindigan din ng not guilty plea. Matapos ang pagharap sa korte, ibinalik sa Metropolitan Detention Center ang mag-asawa. Ang naturang detention center ay kapareho ng pinagkulungan ni Sean Diddy Combs na guilty sa racketeering conspiracy at sex trafficking charges. Free Maduro right now! We want justice, you say how? We want justice, you say how? Free Celia right now! Free Celia right now! Sa labas ng Federal Court, nagtipon ng mga rallyista para kondenahin ang pag-aresto sa Venezuelan President at First Lady. Nagrally rin ang mga Venezuelan sa capital city nilang Caracas. Dadawagan silang ibalik ang kanilang leader at pagkondena sa ginawang pag-atake ng Amerika sa kanilang bansa. Nagkaisa rin silang suportahan ang kanilang gobyerno. Kasabay niyan ang panunumpa rin bilang interim president ni Venezuelan Vice President Delcy Rodriguez. Ang United Nations Council naman, tinawag na illegitimate ang pag-atake ng US military. Kulang din daw ng legal na basihan ang Amerika sa ginawa sa Venezuela. Pero ang Amerika, nanindigan na hindi sila nakikipaggera. Nanindigan naman si US President Donald Trump na Amerika ang in charge o magpapatakbo sa Venezuela.
Nagbanta rin siya na posibleng magkaroon ng military action sa Colombia. So there will be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Yeah. You know why? Because they kill a lot of people. Yeah. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Isinusulong ni Senator Erwin Tulfo na ibaba sa 10% ang value-added tax o VAT. Pero mukhang hindi bukas dyan ang palasyo. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Halos lahat ng mga produktong ibinebenta ng Pilipinas may value-added tax o VAT. Ito yung kasalukuyang 12% na buwis na idinadagdag sa presyo ng mga bilihin. Pwedeng pagkain, damit, gadgets, appliances o kahit property, serbisyo o imported goods. Kaya sa Senate Bill 1552 o VAT Reduction Bill ni Senador Erwin Tulfo, itinutulak niyang ibaba ang VAT sa 10%. Dapat daw itong bawasan para palakasin ang purchasing power ng mga Pilipino sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kapag mas mababa ang VAT, mas marami pang mabibili ang mga consumer. At kapag mas mataas ang ginagastos sa mga consumer, lalago rin daw ang ekonomiya. Dagdag pa niya, isang Pilipinas sa may pinakamataas na VAT sa Southeast Asia kumpara sa 7% hanggang 10% sa ibang bansa. Pero tila malamig sa ideya na yan ang palasyo. Giit na Executive Secretary Ralph Recto, sa ngayon na 12% ang VAT, kailangan pa ring umutang ng gobyerno ng higit 1 trilyong piso. Considering that we're still borrowing 1.6 trillion, that should be a factor in determining whether we should reduce it or not. Bahala na kayo how you interpret that. Para naman kay Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr., kung ibaba man ang VAT, hindi pa rin ito gaanong mararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan. Spending capacity will go up, but it will hardly affect inflation. For instance, the ones who will be benefited more will be big companies tsaka yung higher income, pero very minimal effect yan sa middle class at lower class. Sabi naman ni Finance Secretary Frederick Go, nakausap na niya si Senador Tulfo tungkol dito. Sinabi niyang ayaw sana nila ng mahakbang na makakabawas sa revenue o kita ng gobyerno. Kung ibababa naman daw ang VAT, dapat din daw tanggalin ang exemptions dito. Ito raw kasi ang nakikita nilang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagiging efficient ang VAT. It was just discussed that it should be coupled with removal of VAT exemptions. Kasi one of the reasons why we have a low VAT efficiency is because there are so many exemptions in our country for VAT. If that means reduced revenue for the country, we should also correspondingly reduce the expenses. Among the many targets we monitor, the most important to me is the fiscal deficit target. Sa huli, desisyon pa rin naman daw ng mga mambabatas kung ipapasa ang panukala o hindi. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Wagi na naman si Pinay tennis sensation Alex Ayala sa isang tournament sa New Zealand. Nakuha ng kalaban niyang si Croatian Donna Vekic ang opening set ng ASB Classic Women's Singles Tournament. Pero dinaig na siya ng Pinay tennis ace sa dalawang sunod. Abante na si Alex sa second round kung saan makakaharap niya ang Croatian din at former junior world number 1 na si Petra Marcinko. Ikalawang panalo na ito ni Alex matapos nilang manaig ni Iva Jokic kontra kina tennis legend Venus Williams at Elina Svitolina sa doubles tournament. Susunod, pulis na rider sa Isabela patay matapos bumangga sa poste at pumailalim sa van. Pasintabi po sa mga manonood, pugot na ulo ng isang sanggol na tagpoang kagat-kagat ng tuta. At mga motorista, ilang oras di nakausad sa malaking landslide sa isang highway sa India. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Patay ang nakamotorsiklong pulis matapos bumangga sa poste, saka tumilapon at pumailalim sa kasunod na van sa Isabela. Ang aksidente niyan nasa pulpa sa video. Nasa frontline ng balita si Gary De Leon. Sa kuha ng dashcam mula sa isang van, makikitang binabagtas ang National Highway sa Barangay Kagilingan sa Cordon Isabela nitong Lunes. Sa unahan ng van ay ang rider ng pulis. Maya-maya, bigla itong bumangga sa poste ng kuryente, tumalsik at pumailalim sa van ng rider. Nakaladkad pa siya ng ilang metro bago huminto ang sasakyan. Kinilala ang biktima na si Police Senior Master Sergeant Raymundo Maramag, miyembro ng Police Security and Protection Group sa PNP National Headquarters. Titignan natin yung footage ay talagang before siya bumangga doon sa poste ay nagpagewang and possible na may nangyaring mechanical defect. Hindi naman nakainom itong tropa na bangga. Naitakbo pa sa pagamutan si Maramag pero idineklara rin siyang dead on arrival base sa investigasyon. Galing sa kanilang bahay sa Tuguegarao City, Cagayan ang biktima at papunta sa Camp Crame na mangyari ang aksidente. Sa ngayon po, dito pa rin po yung ating yung driver ng refrigerated van. May initial na pag-uusap doon sa asawa ng biktima and sa ating himpilan na kung saan ay nag-iisip o undecided pa naman itong asawa nung yumao na magsampa ng kaso. Naiuwi na sa kanilang bahay sa Cagayan ang labi ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Isang patay sa dumausdos at bumaligtad na tricycle sa Kaibiran, Biliran. Tatlong magkakamag-anak ang sakay ng tricycle. Base sa investigasyon, galing sila sa bayan ng Naval at papunta ng Kulaba nang madisgrasya sila pababa sa palikong bahagi ng kalsada. Napagalamang accident-prone ang naturang lugar. Dinala sa ospital ang mga biktima. Isang babae ang dead on arrival. Isa naman ang napalian ng kaliwang binti at isa ang nagka-minor injury. Sugatan din ang driver at natiling under observation. Patuloy pa rin ang investigasyon. Pasintabi po sa maselang balitang ito. Natagpuan ang ulo ng isang bagong silang na sanggol sa Minglanilia, Cebu. Ayon sa mga residente, nakita nilang kagat ng isang tuta ang ulo. Inakala pa raw nila na laruan o ulam ang dala ng tuta. Nakita rin daw ang nanay ng tuta na may dugo ang bibig, kaya hinihinalang nilapa ng aso ang sanggol. Patuloy pang iniimbestigahan ang pagkamatay nito. Naniniwala ang SEA Games veteran sa wakeboarding na si Mark Griffin na maganda ang future ng Team Pilipinas sa water sports. Mas malaking suporta na rin daw ang nakukuha ng team ngayon. Nasa frontline na balitang yan, si Mobile Journal Denise Valdesancho. Talaga namang kahit anong sport, may ibubuga ang Team Pilipinas. Yan ang pinatunayan ng mga pambato natin sa boat wakeboarding na nag-uwi ng bronze sa nakaraang SEA Games. Parate ng team na yan sina Derek Hewitt, Eva De La Torre, Francesca Cu at ang veteran rider na si Mark Griffin. Bata pa lang daw si Mark ay nahilig na sa water sport. Pretty much I grew up on the water. I'm a water baby. I was water skiing when I was 5 years old. And then, from there, I just did every water sport. 46 years old na si Mark at sumali sa kanyang ika-4 na SEA Games. Unang sumalang si Mark para sa Pilipinas noong 2011. Maliit pa ang koponan at limitado ang suporta, pero ngayon makikita na ang malaking pagbabago. When I learned wakeboarding, it wasn't, especially in the 90s, it wasn't viewed as something you could make a career out of, or it's something that would bring you, recognition. It was just this really fun new sport. So the structure and I would say the support. The support is definitely better. Naniniwala raw si Mark na magpapatuloy pa ang tagumpay para sa Team Pilipinas sa water sports. Maganda rin daw ang resulta kahit ng ilan nating atletang kinapos sa podium finish. Now that we've shown that we have the talent, because it's undeniable. I think even with just a little bit more support, we for sure can get better results. Silver medal was right within our grasp, and the gold medal is also very possible.
Umaasa raw si Mark na magtutuloy-tuloy ang momentum ng Team Pilipinas para makakuha pa ng mas malaking tagumpay sa extreme water sports. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Denise Valdesancho. At yan muna ang latest sa Frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, bangkay ng isang babae isinilid sa storage box at isinakay sa bus. Babaeng hinabol, nadapa at natuklaw ng kobra sa Cotabato, patay. At isa, laban sa isang dosenang pulis, babaeng customer sa isang restaurant sa Hong Kong nag-beast mode. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natagpuang nakasilid sa storage box ang bangkay ng isang babae sa Camarines Norte. Nakunan pa sa CCTV na isinakay ang kahon sa isang bus sa terminal. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa kuha ng CCTV sa terminal na ito sa Calamba, Laguna, makikita ang pagdating ng isang tricycle. Pagparada nito, bumaba ang driver at angkas. Bumaba rin ang lalaking pasahero na tinulungan ng driver at angkas na ilabas ang dala nitong storage box. Ilang saglit pa, muling sumakay ng tricycle ang driver at angkas nito saka umalis ng terminal. Sa isa pang kuha ng CCTV sa terminal, makikita ang lalaking pasahero na yon, katulong ang konduktor ng bus na isinasakay na sa lagayan ng mga bagahe ang storage box. Matapos ay sumakay na ang pasahero sa bus na biyaheng daet. Kinabukasan, natagpuan na lang ang storage box sa ilalim ng isang tulay sa Basod, Camarines Norte. May laman na pala itong bangkay ng isang babae. Yung biktima natin, wala pa naman siya sa state of decomposition and meron siyang identifying marks na mga tattoo. Nakitaan daw ng pasa sa may bandang mata ang babae. Isiniksik daw ang biktima para magkasya sa storage box. Sa autopsy report, asphyxia ang lumabas na dahilan ng pagkamatay nito. Inaalam pa kung anong ginawa sa biktima para maubusan ito ng hininga. Natunto naman ang pinagmulan ng box dahil sa tricycle driver na nagatid sa lalaki sa tulay. Natukoy naman na ng mga pulis ang pagkakilanlan ng biktima matapos tumawag ang kaibigan nito. Nakilala raw ang biktima dahil sa mga tattoo nito. Tinuturing na ngayong person of interest ang lalaking pasahero na karelasyon pala ng biktima. Tumugma raw ito sa facial composite sketch. Ayon sa pulis, posibleng crime of passion ang motibo sa pagpatay. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga netizen na nagpo-post ng maling impormasyon tungkol sa krimen. Isang lalaki kasi ang lumapit sa mga pulis para linisin ang kanyang pangalan. Pinagbibintangan daw siya ng mga netizen na may kinalaman sa krimen. Pinuntahan po namin yun. Kasama po yung mga witness. At sabi naman po ng witness ay hindi naman po yun yung natin, yung person of interest natin. Kawawa nga po kasi pinagbibintangan siya na hindi naman siya. Natunto naman ng mga otoridad ang inuupang apartment ng magkasintahan sa Cabuyao City, Laguna. Ayon sa kapitbahay, narinig pa raw niya na nagtatalo ang dalawa noong hapon. Kinagabihan, nakita na lang daw niya ang karelasyon ng biktima na may kasama ng dalawang lalaki sakay ng tricycle. Mamaya, may binababa sila, ang laki. Oo, ganyan na box, storage box. Ang bigat naman. Sinakay nilang tatlo. Patuloy pa ang paghahanap ng mga otoridad sa lalaking posibleng nasa likod ng krimen. Makaharap siya sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Gumamit ng ahas ang isang lasing na driver sa India para takasan ng mga pulis. Sa viral video, kitang inilalapit ng lalaki ang hawak niyang ahas sa traffic police. Napakatras tuloy sa takot ang pulis. Ipinulupot pa ng lalaki ang ahas sa kanyang braso bago niya nagpositibo sa alcohol test ng lalaki. Uhulihin na dapat ng lalaki at kukumpiskahin ang kanyang sasakyan nang ilabas niya ang ahas. Nakatakas siya pero natuntun din at tuluyan siyang naaresto ng mga pulis kalaunan. Inamin niyang lasing siya nang mangyari ang insidente.
Ibinunyag niya na patay na noon ang ahas na napulot lang daw niya sa tabing kalsada. Mga kapatid, January 6 today, kaya usapang Three Kings Day tayo o yung tinatawag din pong Epiphany. Ito ang araw na ginugunita ang pagbisita at pagbibigay ng regalo ng tatlong hari kay Baby Jesus sa Sabsaban. Ang Three Kings Day ay isang global tradition din. Sa bansang Espanya, ito ang araw ng pagbibigay ng regalo. Pero bago po ang gift giving, nagkakaroon din sila ng street parade o kabalgata. Highlight ng parada na yan ang paghahagis ng candy mula sa mga float. Sa bansang Puerto Rico naman, nagiiwan ang mga bata ng grass o damo sa mga kahon ng sapatos sa bisperas ng Three Kings Day. Para raw yan sa camels o mga kabayo ng tatlong hari. Kinabukasan, ang mga grass ay mapapalitan ng mga candy. Sa ilang lugar sa Europa, sinusulatan naman ng C+M+B ang mga pinto ng bahay gamit po ang chalk. Tanda ito ng house blessing. Sinasabi ring ang tatlong letra ay initials ng tatlong hari na dumalaw kay Jesus. Sa Orthodox countries naman, hindi po chalk blessing kundi water blessing ang ginagawa. Merong ritual dive para kunin ang isang cross sa ilalim ng ilog o dagat. Iniuugnay din ang Three Kings Day sa ilang espesyal na pagkain, gaya po ng Rosca de Reyes ng Mexico at iba pang Latino communities. Ring-shaped na tinapayan na may candied fruit at may figurine ni Baby Jesus sa loob. Ang makakakuha ng figurine, siya po ang taya sa susunod na gathering. Ang France naman may galette de roi, isang uri ng pastry na may lamang fève o yung charm na itinago sa loob nito. Ang makakakuha niyan magiging king or queen of the day. Ang Epiphany Week po, hindi lang tungkol sa tatlong haring mago, kwento rin po ito ng tradisyon at celebration of hope and blessings. Mga bagay na gaya ng K-alaman ay maituturing din pong K-yamanan. K-okay. Susunod! Customer ng restaurant sa Hong Kong. Bakit kaya nag-amok? News 5 exclusive. Manikuristang pinaringgang magnanakaw, kinagat sa noon ng chismosa umanong kapitbahay. At Claudine Barreto, reresbakan na mga kalaban niya sa kapatid hit seryeng Totoy Bato. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tinupok ng apoy ang mga nakaparadang sasakyan sa Barangay Rosario, Pasig City. Ayon sa mga nakabantay, nakaamoy sila ng nasusunog na kuryente at gas. Nang mapansin nilang nag-aapoy sa harapan ng mga sasakyan, agad ginising ang mga driver at helper sa kadali-daling inilikas ang iba pang truck sa parking area. Rumisponde naman agad ang mga bombero. 4 na 6-wheeler na may lamang construction materials at mga gamot ang natupok. Wala namang nasugatan. Iniimbestigahan ang sanhi ng apoy at ang halaga ng pinsala. Nag-amok ang isang customer sa loob ng restaurant sa Hong Kong. Kailangan pa siyang pagtulungan ng 12 pulis para maawat ang kanyang hugot ng kanyang gigil sa Frontline News Abroad. Gigil at nagsisigaw ang customer na yan sa loob ng isang restaurant sa Hong Kong. Nang buksan ng mga pulis ang pinto, sinugod sila ni ate habang may hawak na patalim. Isang pulis ang nasubsob at natanggalan ng shield. Pinuntirya siya ng babae. Ang hindi alam ni ating nagwawala, pumasok na sa kabilang entrance ang mga backup pang pulis. Dito na siya na corner, pero hindi pa rin siya nagpaawat.
nagpupumiglas pa rin. Isa laban sa 12. Makalipas ang ilang minuto, sapilitan siyang isinakay sa ambulansya. Ang punot dulo ng pagwawala ng babae, ang nalobat na cellphone. Kwento ng may-ari ng restaurant, umorder ng noodles at tubig ang customer. Nang magbabayad na ito via online payment, bigla raw nalobat ang cellphone ng customer. Nag-offer daw sila na i-charge ang phone para makapagbayad siya. Pero dito na pumitik at nagalit ang babae. Agad daw sumugod sa kusina ang suspect, kumuha ng patalim na pangkatay at gunting, saka nag-amok. Dito na tumawag ng mga pulis ang may-ari ng resto. Sugatan naman ang kamay ng suspect dahil sa patalim na hawak niya. Inaresto siya at inireklamo ng possession of an offensive weapon, criminal damage at assaulting a police officer. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa pool sa video ang biglang pagguho ng lupa sa India. Kita ang biglang pagbagsak ng lupa at debris sa mountain road malapit sa isang eco park. Agad nagpulasan ang mga motorista. Ayon sa ulat, nangyari ang landslide sa bahagi ng kalsadang nagsasagawa ng road widening. Wala namang nasaktan, pero marami raw ang stranded na sasakyan. Nagpadala na raw ng rescue team at pansamantala ring isinara ang kalsada. Giniling para madaling mabola ang taong bayan. Yan ang pagsasalarawan ni Senator Amy sa 2026 budget na pinirmahan ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ang daming giniling. Para saan? Sa bola-bola? Tama! Ang pondo natin, ginigiling. Para ang tao, bula-bulahin. Sa skit na ito, idinaan ni Senator Amy Marcos ang pagbatiko sa 2026 national budget. Inihambing niya ang pambansang pondo sa karne ng baboy na giniling para ikubli na isa rin daw itong uri ng pork barrel. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid. Parang pork barrel. Kaya ang ginagawa, ginigiling. Para di halata? Para mas madaling sibain. Itong isang ito, parang kinaltasan. Tinimbang, ngunit kulang. Binira ng senadora ang anyay pagtapya sa mga mahalagang proyekto ng gobyerno at pagdagdag naman ng pondo para sa ilang piling proyekto gaya ng assistance to individuals in crisis situation, tupad at farm-to-market routes. Si Senator Marcos ay miyembro ng Bicameral Conference Committee na nagsala sa budget bago papirmahan sa Pangulo. Pero hindi pumirma ang senadora sa final BICAM report dahil hindi siya sang-ayon na tinanggal ang pondo sa ilang proyekto ng DPWH at nilagay sa ilang proyekto na tinawag niyang soft pork. Pero paliwanag ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, tinaasan talaga ang pondo para sa farm-to-market roads. Para sa magsasaka natin ito, again, ito isa sa mga pinakamahabang pinagdebatihan ng BICAM. Almost 3 hours kami nagdebate dito para makita at marinig ng taong bayan yung logic at yung rational. Ba't ang makikinabang dito, farmers and fisher folks? Kumpiyansa si Gatchalian na corruption-free ang 2026 national budget. Para ma-monitor ng maigi ang implementasyon ng proyekto ng pamahalaan ngayong taon, bubuo ang Senado at Kamara ng Joint Oversight Committee kung saan kasama sa trabaho nito ang ocular inspection para sa ilang proyektong pang-infrastruktura para masigurong tuloy-tuloy ang gawa nito at hindi mauuwi sa ghost projects. Pero pwede nga bang gawing zero ang unprogrammed funds sa mga susunod na taon? Kung sasabihin talaga ng Supreme Court, unconstitutional siya, no? At sabihin na unconstitutional at wag nang gawin next time, pwede mangyari yon na wala nang unprogrammed. Sa huling bahagi naman ng video ni Senator Amy, nagpasa rin siya na pwede raw magamit ang 2026 budget para pagulungin ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot dyan ni Senator Gatchalian, Kanya-kanyang pao, kanya-kanyang theory. No? So, I cannot comment on her theory. Pero wala sa equation ng impeachment, hindi yan. Well, in my case, hindi namin napag-usapan ng impeachment, hindi namin napag-usapan ng political side of things. No?
Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Susunod, manikurista natuklap ang balat sa noo matapos kagatin ng marites niyang kapitbahay. At ang matinding pangre-resba kay Diamond, inaabangan na sa Totoy Bato. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pasintabi po sa maselang balitang ito. Halos mabutas ang noo ng isang manikurista sa Cebu City. Dahil yan sa umano'y chismosa at malabampiran niyang kapitbahay. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas Exclusive. Tuklap ang balat, nagdurugo at halos kita na ang laman ng noo ng manikuristang si Josephine Kumahig. Ang sugat na yan kagagawa ng kanyang kapitbahay na si Evelina Horquilla na nag-alabampira at kinagat sa noo si Josephine. Bakas pa nga ang dugo sa kanyang bibig nang dumating sa presinto sa Inayawan, Cebu City kahapon ng umaga. Ang punot dulo ng pangangagat, chismis. Kinara ba yung mga tao kawatan? Sumisigaw siya. Isara niyo muna dyan kasi baka may mga kawatan. Pero narinig ko lang, ako lang yung narinig. Wala siyang iba. Sino bang sinisisi mo na ako daw ang kawatan? Ako lang, hindi ako. Dito na nagkumprontahan ang dalawa hanggang sa nagkapisikalan. Ayon sa suspect, self-defense ang pangangagat niya. Nagkunikotis ako, Tutoy. Hinawakan ko ang ulo niya. Hindi naman pwede ako humawak kasi buhok ang target ko. Pero wala akong nagawa. Patuloy siya sa paghawak ng dibdib ko. Wala nang ibang depensa. Umawat naman ang mga kapitbahay. Inaresto ang suspect. Ang biktima naman tinahi ang noo sa laki ng sugat. Muta na sila o. Tinatanong nila, tao ba talaga ang kumagat sa'yo? Kasi pati ang doktor nahirapan sa tahe. Medyo nawasak ang kilay ko, kaya pinutol niya. Nahirapan talaga sila sa akin para siyang aswang. Aminado ang barangay na pasaway raw talaga si Evelina sa kanilang lugar. Dati na rin daw nangangagat ang suspect sa tanod nila. Kanasang mga istorya-istorya ba? Wala tayo alam kung saan talaga nagsimula. Pero matagal na silang may alitan. Ang suspect, hindi lang ngayon nangyari to. Kahit noong nakaraang taon, kinagat na rin niya yung tanod namin sa barangay sa braso. Dati na rin daw nalulung sa illegal na droga ang suspect. Wala namang planong magdemanda ang biktima, pero dapat ay bayaran ng suspect ang pagpapagamot niya at mangakong hindi naguguluhin ang kanyang pamilya. Sa ngayon, nakakulong pa rin ang suspect hanggat hindi niya nababayaran ang pagpapagamot ng kanyang kinagat. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Showbiz, eto na nga! Eto na nga, umpisa na mamaya ng matinding resbakan sa kapatid action serye na Totoy Bato. Sino ang gaganti kanino? Alamin po natin yan sa Frontline Report ni MJ Marfori. Pagbabayaran nila yung ginawa nila sa'yo. Kasabay ng paglaya ni Amber played by Cindy Miranda, mag-uumpisa na ang pagsikip ng mundo ni Diamond, aka Claudine Barreto. Sa ating bahay, mga plano para makabawi tayo sa Diamond na yan. Kasado na. Dahil gagantihan na siya ng kanyang mga kaaway na nagsalib puwersa para palaban sa kanya. Gigil na gigil naman si Ruby aka Yula Valdez. Hanggang saan kaya aabot ang tapang ni Diamond? Ngayong lalo pang tumitindi ang galit ng mga kontrabida sa buhay niya. Nako! Ihanda na ang maaga niyong hapunan mga kapatid para pagsalang ng Totoy Bato sa Todo Max Primetime 5 mamayang alas 8. Aba, hayahay ka na sa pwesto mo.
At ito pa nga, Kaya ba nakikipagbalikan ka sa kapatid ng demonyo na yun? Kaya pala lahat ng kasalanan ni Stanley, parang wala lang sa'yo dahil boyfriend mo siya. how dare you? Hala, nag-away ang mga tita? Oh no! Ano na kaya ang mangyayari kina Totoy at Diamond? At teka, paano na sina Stanley at Diamond? Posible pa kaya ang second chance sa kanilang pag-ibig? Malalaman mo kung tututok ka sa Totoy Bato. Mamaya pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jerby Wrightson. We thank you doon sa mga nakamiss ng bandila. Nga. Pinapag-reunion ulit tayo. Tayo pungatan daw sila. Sa ngalan ng pagmamalasakit sa bayan. Parang ang aga ng bandila. We thank you po sa inyo. Pinahaba. Mas pinahabang bandila. Abangan niyo ulit kami bukas dito pa rin sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.